Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Pero itong isang ano ko, yung minsan magulo sa isip ko eh. Kasi 'di ba may mga pare ko minsan na ang turo nila, advice nila is taliwas doon sa church teaching. Siyempre more on bewisa sa church teaching sa CCC. Paano yan? 'Di ba ang pare is kumakatawan kay Jesus Christ. Pero kung alam natin yung mga advice na turo nila, may sinasabi nila is contradict doon sa church teaching. Tapos Huwag mong sundin. Pag contradict yung sinabi ko, alam mo talaga yung aral ng simbahan, tapos narinig mo ang isang pare. Halimbawa, si Father Archie. Si Father Archie, yung ang dami ng CFD na sumagot sa kanya, kahit ako, sumagot na ako sa kanya. Sinabi niya, walang purgatorio. Yung tradisyon, matagal na pinaniwala ng simbahan yan, pero dapat daw i-abolish na yan. Paniniwalaan mo ba yung pare na yun? Alam mo yung alam mo yung turo ng simbahan ang dogma may purgatorio, may tradisyon, may CCC. Yung tatlo na yan, kinunta lahat yan ni Father Archie. Alam nga man maniwala tayo kay Father Archie dahil pari siya. Hindi ganon. Kaya nga may mga pari na nai-excommunicate kasi nagturo na ng mga aral na wala sa simbahan. So ngayon, kung sinabi mo na paano kung ang isang pari ganito ang itinuro tapos hindi naman yun ang turo ng simbahan, kung alam mo na hindi yun ang turo ng simbahan, ba't mo susundin? Di ba? Ba't mo susundin? ang inano ko nga, Katulad, di ba kasi katulad sa akin bro, dito sa amin, dyan sa misa, since nalaman ko dito kina Brother Wendell, na mali pala yung mag-layover. Pero dito, every time mag-blessing ang pare, lahat ng mga parishioners pinapa-layover niya, pinapaganon niya yung kamay. Ako lang ang hindi nagaganon. Alam nga naman sabihan ko din siya, alam nga mag-preach ako doon. Siyempre nirespeto ko rin yung ano ng pare. Pero alam ko na hindi niya alam yung aral pala. Hinayaan ko na lang kasi may authority siya eh. Pero ako na nakaalam sa aral, hindi na ako na ganun. Kasi sabi na Brother Wendell, mali yan. May obispo doon nagsabi na hindi pwedeng ano dyan, yung magtaas ng kamay ang mga laiko, mga pari lang daw. Obispo na nagsabi yan, saan ka maniniwala? Obispo sa pari lang na ordinaryo. Di ba? oh, So, doon tayo maniwala sa mas nakakaalam. Since nalaman ko na yan, every time magsabi ang pari, hindi ako nag-ano ng kamay, hindi ako nagaganon. about dun sa mga martyrs. Alam mo, di ba, yung nag-aalay ng buhay dahil sa pananampalataya, kung martyr sila. So, sila automatic nakakonsider na saint, mga ganun. Diyos lang ang nakakaalam dyan, bro. Diyos lang. Sabi ni San Pablo sa Romans 8:34, Diyos lang ang humahatol. At sa unang Korinto 4:4, ito ang sinabi ni Apostol na 4:5. Sa 4:5, sabi ni Apostol na Pablo, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at naghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. At sa sinabi naman niya sa Roma 16 naman, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit. No.
Pinagbabawalan tayo magsabi kahit pa alam natin lang na nga martir yung mga yun. Hanggat hindi sinabi ng simbahan na mga santo na ang mga yan, huwag kang magsabi na yun, na santo na yun. Magantay ka sa deklarasyon ng simbahan. Hanggat walang sinabi ang simbahan, wala kang karapatan magsabi na nasa langit na ang mga yan. Okay, okay. Kasi ang inala ko minsan, siyempre, nag-alay sila ng buhay dahil sa Panginoon, pananampalataya. Pero yun pala, nasa state of mortal sin, hindi nakapag-confess. Yun ang inaano kaya magiging lagay ng mga taong Kaya to nga, pagdating sa bagay na yan, wala tayo sa lugar para alamin ang hatol sa kanila. Diyos lang ang humahatol, bro. Wala tayong karapatan diyan. Ano man ang nakita natin sa buhay ng isang tao, kahit hindi pa martir yan, kahit pa si Soriano, na alam nating isang sabihin natin dakilang protestante sa panahon natin ngayon. Hindi mo masasabing na impyerno yun o hindi. Bakit? Hindi mo naman alam eh. Pero yung mga posibleng parunoonan niya, alam natin. Pero kahit alam mo, wala kang karapatan na hatulan si Soriano na sa impyerno na. Kasi hindi ka Diyos. Okay, okay. Sige, salamat po. Carlo, good evening. Hello bro, ako po yun. Amen. Ayan siya pala, yung gusto magpari daw. Ayan, kausapin mo na si Bro Jando, Bro Carlo. Oo nga, oo nga po, nang patungkol dyan ay gusto ko nga sanang magpare at ano, yan talaga yung nasa puso ko pero ang problema lang yung ano ba yung Diyan ba yung ano, bro? Yung mama mo, nandiyan ba yung mama mo? Oh, natulog po. Tulog? Wala kang ibang magulang dyan na pwede ko makausap? Ang sa totoo lang po, pinag-uusig rin ako eh. Ha? Pinag-uusig rin. Yung ano ba, yung ako lang yung may ano ba, faithful na Katolik ba. Bakit pinag-uusig? Anong reason pagka pinag-uusig? Hindi katoliko yung pamilya niya. Ano, Katolik sila pero ano, minsan gubasa kasi ako ng Katikisim at Biblia. Minsan sasabihin na ako na baliw ganyan ba. Sa club niya. So, ibig sabihin, hindi ka sinusuportahan ng magulang mo sa pangarap mo? Oh, yan na nga. Yeah, gusto ko rin magpare eh, pero ganyan talaga eh. Hindi. Ibig sabihin, hindi ka nila sinusuportahan sa pangarap mo? Opo, Kapatid mo, wala ka bang kapatid dyan na pwede ko makausap? wala po eh. Ilan kayo magkapatid? 5. So kahit isa, wala akong makausap na kapatid mo? Wala po eh. Pero kung ano po, kung hindi naman pwede lang po na hindi na lang. Ha? Kung hindi pwede na ano, na pwede na lang po na hindi na lang. Mga pwede na hindi na lang. Ano ibig sabihin mo, hindi pwede ba hindi na lang? Yung yung pagiging pare ba? Bro Carlo. Ano, Bro Carlo. Na-try mo na bang Opo. lumapit sa pare niyo dyan? nag-try na po ako na ano daw ng gusto ko pero sabi niya ano daw ng magastos daw. Ha? Sabi niya sa akin magastos daw. Oo, yun nga. Isa-isa kasi yan eh. Kasi mag-aaral ka kasi dyan eh. So yun lang sinabi ng pare niyo dyan. Opo. Mas maganda kasi ang ganito yan. Ba't ko hinahanap yung mga magulang mo, mga kapatid mo? Gusto ko silang makausap kung talaga bang nabanggit mo sa kanila, gusto mo magpare. No, di ba? Kasi syempre, kung mayroon ka pangarap, ang una mo makakausapin yung magulang mo bago mo malalaman, susuportahan ka ba nila o hindi. Tanungin ko lang naman, nabanggit ba niya sa inyo na gusto niya magpare? Sabi nila, nabanggit nga niya kaso hindi kami suportado. Kung sabihin nila yung wala nang problema sa akin yun, sa akin lang alam ko na binanggit mo sa kanila na gusto mo magpare. Bro Jando, Father Wendell? okay, una, pag may balak na papasok sa pagkapari, hindi naman yan agad-agad na gastos talaga ang pag-usapan, no? Kung merong balak, unang hakbang ay search in. Search Yun. yan. Yun. So, magtanong muna sa parish priest kung
meron bang schedule ng search-in? Ano yung certain Brother Wendell? Yung Para malaman search-in, niya. para sa mga gustong magpapare, iniimbitahan yan at may mga orientation. Pagkatapos ng orientation, kung ano man ang congregation o diocesan, merong isasagawang examination. Walang bayad din Bro Wendell, wala Walang pa. bayad yan. Walang bayad yan. Ako naka ilang bisis na search-in ko noon. Diocesan at hanggang Franciscan, pumasa ako sa Franciscan, no? So, yun. Unang hakbang search-in. And then, may examination yan. So, paglalabas ka, pag papasa ka sa examination, doon na, Uy, doon Bujendo. na, no? Maingay yung Doon anak na mo, bro. talaga. Pag makapasa siya sa examination, doon na talaga maghanap ng magsuporta kung sino ang magsuporta para makapasok sa seminaryo. So, search and examination yan. And Yan na lang muna ang unahin mo, Brother Carlos. Sige, Hindi, gawin ko na lang. Bro Wendell, Ano na lang. tinanong ko si Father Darwin nung Sunday yan. At sabi ni Father Darwin, ganun ba? Totoo, willing siya. Yes po, sabi kay Father Darwin. Sabi naman ni Father Darwin, kontakin lang yung Jojo. So, kumbaga, baka si Jojo na magsasabi sa iyo, yung si Ma'am Jojo, siya yung yatang ni Father Darwin na interviewing ka at baka tulungan ka kung paano. So, Bro Angel. Ganito lang po, ipagdadasal niyo na lang po ako. Yan na lang. Ay, bro. Ayan, kaya nga okay Bro naman, Angel. okay naman kay Father Darwin Bro Romer. Kung gusto niya pumasok, bro, may libre. Meron bang libre Hindi eh. ka nasa Cebu ka? Opo, Sibo. Sige, pumasok ka dun sa yung pinasukan ko. Pontifical right yan, approve yan ng Santo Papa. Nasa Tulo-Tulo, Konsolasyon. Tulo-Tulo, Konsolasyon, Cebu. Walang examination. Mag-search in ka lang. Kung gusto mo na message mo lang ako kasi i-direct kita doon sa nila, delegate. Tatanggap sila bro, walang problema doon. Ako na lang ako na lang i-bridge mo kasi nasa Cebu ka man, di ba? Malapit lang. So sabihan mo lang na ni Bro Romer. Kilala ako doon, may kabatch ako na pare, si Padre Vincent, kabatch ko 'yan. Pwede mong kontakin, ha? I-message mo ako sa Messenger. Na lang, Brother Romer Ablong Kutual. Ni Bro Sige Jando, ipakita mo bro para ma-message niya ako. Diretso na yan, wag ka na ilang taon ka na? Actually, 18 na po ako. 18? Opo. Graduate ka ng senior high? Maging grade 12. Ay, tapusin mo muna bro. Sige. At ang hiling ko Ganito lang na lang. po, pray na lang po. Ganito lang bro, kasi kahit nasaan ka pupunta, kung sa seminaryo man or kasi pagka diocesan, pagka seminaryo kasi, dadaan ka pa ng exam, tapos kung makapasa ka, ganoon, pero makapasok ka. Pero doon sa mga Franciscans kasi, tapusin mo muna yung grade senior high mo. Tapos kapag makapasok ka, madali ka talaga doon, maka-search in, wala talagang paligoy-ligoy pa. So, lang, yan ang pinaka-importante, no? Mag-discern ka habang bata ka pa. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo sa senior high. Tapos contact na lang ako para hindi ka na hindi ka na malilito diyan. Ang dami kaming mga kasama diyan sa Talamban, Cebu, diyan sa San Jose, Talamban. Tapos sa Tulo-Tulo, meron din kami sa Bukidnon, Italy, kalimitan ng mga profes, diretso yan sa Italy, depende kung saan i-assign. So, ganun lang bro, para kung makita naman nila na mataas talaga yung mo, yung sa grades mo talaga, papadala ka ng Italy, doon ka mag-aral ng philosophy, kaya mo talaga yung Italian,
Walang problema yun, bro. Basta, ano lang, Sa- dasalang, wag lang magbadali. Discernment talagang pinaka-importante. Kasi, ang no? buhay ng religious at diocesan, iba. Kung Opo. diocesan ka, more on study. Kung religious ka, more on formation, tapos tsaka na yung study niyan. Yun ang Opo. pinaka-importante kasi piniprepare ka sa religious life bago ka mag-aral para maintindahan mo Opo. talaga yung ano. So, si Padre Darwin nga, nag-search in yan sa amin, sa kumbento namin, mga Franciscans. Nung sa dun sa Cebu, tulo-tulo. Tapos hindi na siya bumalik, nagdayosisan. So galing yan sa nag-search yan sa amin, bro. So kung gusto mo, bro, na lang, contact na lang sa akin, ha. Sige po. Sa totoo lang po, nagtatago rin ako eh. Para makausap ko lang kayo. Basta basta ipatuloy mo lang muna yung pag-aaral mo. Kasi Sige po. mahirap talaga na tanggapin ka kapag hindi mo pa natapos yung senior high, ha. Yun Sige ang po. pinaka-importante. Sige Sige, po. bro. God bless. Salamat po sa Diyos po. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Carlos, no? So, yun si Brother Carlos, yung gustong pumasok sa pagkapare. Kailangan kasi sa amin dito is sa akin lang sa kailangan ko munang makilatis yung yung background, halimbawa di naman kailangan na approval ng parents eh. Kailangan ko lang is nabanggit ba niya sa parents niya. Kasi kung nabanggit niya sa parents niya, ibig sabihin talagang kursunada siya. Kung yung parents niya hindi sang-ayon, wala na ako doon. Ang sa akin lang nabanggit ba niya. Diba? Ganun kasi yun eh. Kaya, doon mo makita yung, halimbawa, dati pangarap ko na gusto ko mag-aral. Sinabi ko sa tatay ko, sabi ng tatay ko, ate mo nang unahin yung mga kapatid mo. Hindi, mag-aral muna ako ng law, sabi ng papa ko. Nag-aaral siya ng law, natapos siya mag-aaral ng law, sabi ko naman sa kanya, ako naman pa. Sabi ng papa ko naman, yung kapatid mo yung unahin ko na lang kasi palaki na sila ng palaki. So, hindi na ako pinaral ng papa ko. Pero before ko sinabi sa papa ko, sinabi niya sa akin na paaralin niya ako pag sinabi ko na gusto ko mag-aral. Sinabi ko sa kanya. Kaso nagbago yung isip ng papa ko kaya wala na nangyari. No? Wala na nangyari. So, yan ang ibig sabihin niyan. Kahit binanggit mo lang, di naman kailangan na susuporta sila. No? Kahit binanggit mo lang, at least yun ay isa sa patapa sa akin na talagang gusto mo magpare. Okay?